Ang DreamWorks ay maraming nakakagulat at makapangyarihang karakter. Dito mo makikita sina Kapitan Underpants, Metroman, pati mga karakter ng Kung Fu Panda at How to Train Your Dragon. May mga seryoso malalakas na karakter doon. Ngayon, susuriin natin ang mga ito at iraranggo mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Simulan na natin. Si Hami ay kadalasang isang sobrang likot na ardilya. Pero kapag uminom siya ng kapeina, pare, nakakamit niya ang bilis na parang kay Flash. Hindi ako nagbibiro. Mas mabilis pa siya kaysa sa bilis ng liwanag na parang ang mga laser ay gumagalaw sa slow motion. Kaya pa niyang makita na parang nakapirmi lang ang pag-ikot ng mundo. Pero hindi naman talaga siya mandirigma. Kaya lang niya maglagay ng bitag sa paligid. Lahat ng ito ay kapag may caffeine lang siya. Bukod pa ron, gaya ng sabi namin, isa lang siyang napakalikot na ardilya. Isang miyembro ng Furious 5, si Crane, ay bihasa na sa Crane style ng Kung Fu. Hindi siya pangunahing mandirigma ng grupo. Madalas lang siyang lumilipad at nagmamasid. Kahanga-hanga pa rin siyang mandirigma at karamihan ng estilo niya sa laban ay dahil sa kakayahan niyang lumipad. Palagi rin siyang handang lumipad at tumulong sa kanyang mga kakampi kapag napunta sila sa alanganin. Si Master Viper ay miyembro ng Furious 5 at ang master ng Viper style ng Kung Fu. Anak siya ni dakilang Master Viper at nung una ay tinakwil dahil ipinanganak siyang walang pangil. Napatunayan ni Viper na hindi lang pangil ang may pagmamalaki niya. Isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa mundo. Mas magaling pa kaysa sa kanyang ama. Mabilis siya parang kidlat, napakaliksi, at madalas napapalibutan ng kalaban, kaya napipilitan silang masaktan ang sarili. Nagsimuma si Shrek bilang isang ogre na gusto na mapag-isa sa kanyang latiyan. Pero kalaunan, lumambot din siya, parang sibuyas na unti-unting nababalatan. At naging isang tunay na padre de pamilya. Ano man ang mangyari, napakalakas at makapangyarihan talaga siya. Hayaan niyang talunin ng madali ang sinumang lumapit sa kanya. Kaya pa niyang talunin ang buong grupo ng nakabaluting kabalyero. Kaya niyang buhatin ang ilang tonelada at matibay siya para tiisin halos anumang atake. Kahit yung mga matitinding atake, walang problema. Si Titiana ang Tooth Fairy at tagapangalaga ng mga alaala. Malinaw na kaya niyang lumipad at kaya rin niyang lumaban gamit ang kanyang mga pakpak. Kaya rin ni Titiana gumawa ng maraming fairies o kopya ng sarili para mangolekta ng ngipin ng mga bata sa mundo. Kung kailangan, pwede niyong palayain ang tauhan at lumaban kasama ang maraming Tooth Fairies. Si Mantis ay miyembro ng Furious 5 at master ng Mantis style ng Kung Fu. Mukhang dehado talaga siya dahil sa kanyang laki. Pero napatunayan na ni Mantis ng paulit-ulit na hindi lahat ay tungkol sa laki. Hindi rin masama na malakas si Mantis kahit maliit siya. Kaya niyang ihagis-hagis si Po. Isa rin siyang master sa nerve strikes at pressure points. Kaya niyang pabagsakin agad ang mga kalaban. Si Monkey ang master ng Monkey style na sinanay ni na Master Sifu at Master Oogway. Isa siyang hindi mahulaan na mandirigma. Mabilis, akrobatiko, at kadalasan ay binababang pantalon ng mga kalaban hanggang mapahiya at sumuko. Si Easter Mand ang Easter Bunny at ang tagapangalaga ng pag-asa. Kahit siya ang Easter Bunny, isa talaga siyang puka. Isang philosophical na mandirigmang kuneho na dating nakatira sa baryo ng mga puka sa sariling mundo. Bago sila naubos at siya na lang ang natira. Doon nagsimula ang pagdating niya sa daigdig. Isa siyang mabilis at bihasang mandirigma. Eksperto siya lalo sa paggamit ng kanyang mga boomerang. At si Easter Bunny ay may kakayahan ding halos agad-agad na mag-teleport. Hayaan niya magbukas ng mga butas sa lupa sa ilalim niya na nagbibipay daan sa kanya na agad makalipat mula sa isang lugar papunta sa susunod. Si Lord Shen ay tagapagmana ng maharlikang pamilya ng Paboreal, trono ng Gungnir at imbentor ng makapangyarihang kanyon na nagdudulot ng malawakang pagkawasak sa lambak ng kapayapaan. Siyempre, mahusay ding mandirigma si Shen. Kaya niyang lumaban ng sabay sa dalawang master ng Kung Fu. Pero ang tunay na nagpapadelikado kay Lord Shen ay ang kanyang mga sandata at hukbo.
Si Puss in Boots ay isang matapang na bayani at isa sa pinakamagagaling na mandirigma ng espada na makikita mo. Oh, pusa lang siya. Pero halos hindi matalo si Puss kapag may hawak siyang espada. Kaya niyang lumaban sa kahit sino at kadalasan na inatatalo niya sila. Nakaharap na rin niya mismo si Death at hindi siya umatras sa hamon. Si Master Tigress ang master ng tiger style ng Kung Fu na pinalaki para maging Dragon Warrior hanggang sa si Po ang napili sa halip. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay malakas at agresibo pero napaka-akrobatiko at mabilis din niya kapag nakikipaglaban. Siya ang pinakamagaling at pinakasanay sa Furious 5 kaya isa siya sa mga pinakadakilang mandirigma sa Valley of Peace. Si Nicholas St. Norse o Santa Claus ay ang tagapangalaga ng hiwaga at ang pinuno ng mga tagapangalaga. Isa siyang malakas at makapangyarihang lalaki. Paano pa niya maihahatid lahat ng laruan tuwing bisperas ng Pasko at maituring na pinakamahusay na eskrimador sa mundo? Minsan ang sinabi na natalo niya ang buong unit ng kabalyerya gamit lang ang baluktot na steak na kutsilyo habang kumakain. Si Susan, dating ordinaryong babae mula Modesto, California, ay tinamaan ng meteorite na may plutonium sa araw ng kanyang kasal. Kaya lumaki siya hanggang 49 na talampakan at 11 pulgada. At mula noon, naging bayani siya bilang si Ginormica. At mahuhulaan mo na napakalakas, matatag at makapangyarihan siya. Ang taas na halos 50 talampakan ay tiyak magdudulot niyan. Sa katunayan, kayang-kaya ni Ginormica na sirain ang mga syudad nang walang kahirap-hirap. Sa pinakamababa, kaya niyang sirain ang mga gusali na nadaanan niya nang basta-basta lang. Bagamat Elizabeth ang tunay niyang pangalan, kilala natin siya bilang Dragon. Dati, ang trabaho lang niya ay bantayan si Fiona sa tore. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Donkey. Tulad ng ibang dragon, napakalakas at makapangyarihan si Dragon. Madali niyang natalo si Shrek at halos lahat ng kabalyerong nagtangkang sumalakay sa tore ay kinaima niya. Nakakalipad siya at malakas magbuga ng apoy. Sa tingin ko, ito ang kanyang pinakamahusay na kakayahan. Bilang personifikasyon ng taglamig, si Jack Frost ay kayang manipulahin ng yelo at niebe. Palaging siyang espiritu ng kalokohan at gulo na nagkatawang tao. Nang malaman niya ang tunay na layunin ng kanyang kapangyarihan, naging tagapangalaga siya ng kasiyahan. Bilang espiritu ng taglamig, kayang tawagin ni Jack ang niebe, yelo at hamog na nagyelo. Kaya pa niya magpalabas ng mga bultahe ng yelo o agad na magpalamig ng kahit anong bagay gamit lang ang isang kumpas ng kanyang kamay. Trabaho niya na siguraduhin na masaya ang mga bata na sa totoo lang ay magpapalakas ng kanilang paniniwala sa mga tagapang-alaga na siya namang magpapalakas pa lalo sa mga tagapang-alaga. Ang mga penguin ng Madagascar, sina Skipper, Kowalski, Rico at Private, ay may misyon na makatakas mula sa zoo at makauwi pabalik sa Antarctica. Marami silang kakaibang karanasan sa kanilang paglalakbay. Magagaling silang mandirigma, eksperto sa palihim at lihim, at mahusay magtrabaho bilang koponan kung kailangan. Pero ang pinakabida dito ay si Kowalski. Kaya niyang gumawa ng halos kahit anong gusto niya. Pati na ang makabuo ng isang time machine. At nandyan din si Rico, ang pinaka hindi inaasahang wild card na may nakatagong gigaton nuclear bomb sa loob ng kanyang tiyan. Si Megamind, nag-iisang nakaligtas mula sa naghihingalong planeta, ay ipinadala sa kalawakan mula sa kanyang mundo. Nahulog siya sa isang bilangguan sa daigdig at doon lumaking kriminal. Si Megamind ay paulit-ulit na nakalaban si Metro Man, ang sikat na bayani, at tumagal ng dekada ang kanilang tunggalyan. Kahit walang kapangyarihan si Megamind, isa siyang henyo at napakatalino. Dahil dito, nakagawa siya ng kakaiba at napakalakas na mga sandata sa pagdaan ng panahon. Gaya ng kanyang dehydration gun at death ray na naglalabas ng puro at matinding sinag ng araw. Sinanay ni Master Shifu, pinalaki si Tai Long na may layuning maging bagong Dragon Warrior. Dahil hindi siya pinayagan ni Oogway, nabaliw si Tai Long at naging tanyag na kontrabida sa kasaysayan ng Kung Fu. Isa siyang mandirigmang nakakatakot at laging ibinubuhos ang lahat sa bawat laban.
Dalubhasa siya sa istilong leopardo. Nagamit ang lakas ng itaas na katawan para pabagsakin ang kalaban. Bukod sa lakas niya, may pambihirang bilis at liksi rin siya. Eksperto rin siya sa lahat ng estilo ng kung fu. Mas higit siya kaysa sa sinumang haharap sa kanya. Si Insectosaurus ay dating isang pulgadang uod lamang, bago siya nabago ng radyasyon at naging isang 300 talampakang halimaw na umatake sa Tokyo. Sobrang laki niya. Kaya niyang lampasan si Genomica at banta siyang sirain ang buong mga lungsod kahit naglalakad lang siya doon. Si Fairy Godmother ay isang diwata na nagtayo ng negosyo para tuparin ang pinakamalalaking kahilingan ng tao. Pero sa totoo lang, niloloko lang niya sila. At bilang si Fairy Godmother at sa lahat ng mahika niya, aba, halos kaya niyang gawin ang kahit ano. Kahit anong mahikang gusto niya, kahit anong potion na kaya niyang gawin lahat yon. Hayaan niyang tuparin ang mga kahilingan o gawin ang gusto niya. Ang tanging bagay lang ay naapektuhan din siya ng mahika. Pwede siyang matalo gamit ang sarili niyang mahika. Ang Light Fury ay kasing bilis ng Night Fury at kaya rin niyang magtago sa kalangitan kahit sa araw. Sa katunayan, dahil sa kanyang puting kulay, ang Light Fury ay madaling nagtatago sa mga ulap, hamog sa dagat at malalayong abot-tanaw. Bukod dito, kaya nilang pansamantalang gawing parang salamin ang bawat kaliskis na sumasalamin sa paligid, kaya halos nagiging invisible sila. Kahit medyo matatakotin at nagdududa, may malalim na empatiya si Light Fury tulad ni Toothless at laging ginagamit ang kanyang Plasma Blast para ipagtanggol ang nangangailangan. Palihim na responsabil sa siglong alitan ng tao at dragon, ginamit ng Red Death ang kapangyarihan nito para utusan ng ibang dragon na salakayin ang mga nayon at magdala ng tuloy-tuloy na pagkain. Mula sa kanyang lungga na malalim sa loob ng isang bulkan, namuno ang Titan na ito hanggang sa pinangunahan ni Toothless, sina Stoic, Gobber at ang iba pang mga Viking ng Berk papunta sa baybayin ng Dragon Island. Sobrang busog sa kapangyarihan ng Red Death, kaya sa pagkakataong ito, kinailangan itong wasakin ang bundok na tahanan nito para makalabas at labanan ng mga sumalakay. Sa kabutihang palad, dumating ang mga tagasakay ng Dragon ng Berk at nagkita muli sina Hiccup at Toothless, kaya natuklasan ang tanging mahinang bahagi ng Red Death, ang loob nito. Tulad ng Bewilder Beast na kayang pasunurin ng ibang dragon, ang Red Death ay naglalabas din ng senyas na tumatawag sa mga dragon papunta sa kanyang lava-filled na pugad. Si Benny Krupp ang pinakamasungit at pinakamaasim na guro sa elementarya na makikilala mo. Galit siya sa mga bata, kasiyahan, lalo na sa pasaway niyang estudyante na sina Harold at George. Isang araw, ginamit ni na Harold at George ang isang hypno-sing-sing para hipnotisin ng kanilang guro at paniwalain siyang si Kapitan Briefs, ang superhero na lumalaban sa kasamaan. Ang problema, si Kapitan Briefs ay kalbo at matabang lalaki pa rin na walang superpowers, kaya sina Harold at George ay kailangang bantayan siya para hindi mapahamak. Yun nga lang, napunta sa kanyang isang alien na inumin na nagbigay sa kanya ng totoong superpowers. Ngayon isa na talaga siyang superhero, kaya niyang itapon ang malalaking robot at gibain ang mga gusali. Si General Kai ay dating general ng hukbong Chino at pinamunuan nito kasamang kapatid sa armas na si Master Oogway. Gayunpaman, nagsimulang nakawin ni Kayang Shi ng ibang mandirigma upang mas lalo siyang lumakas. Kaya napilitan si Oogway na itapon siya sa Spirit Realm. Ngunit na yon, bumalik siya at puno ng paghihigante. Si Kai ay isang napakamakapangyarihang mandirigma at isa sa pinakamalalakas na mandirigmang kilala na naglakad sa China. Sa katunayan, ang husay ni Kai bilang mandirigma ay nagbigay sa kanya ng titulong Warlord at nagawa niyang labanan si Master Oogway, ang pinakamakapangyarihang master ng Kung Fu sa kasaysayan, sa isang labang napakatindi na yumanig sa lupa. 500 ang taon nang lumipas, mas naging makapangyarihan pa si Kai dahil nagawa niyang talunin agad ang lahat ng mga master ng Kung Fu sa China, pati na rin si Master Sifu. Natalo niya ang Furious Five at muntik na ring matalo si Po, hanggang sa natutunan ni Po
gamitin ang kanyang chi. Si Sanderson Mansnusha ay si Sandman, ang malamat na tagapagdala ng mga panaginip at ang pinakaunang tagapang-alaga, ng mga panaginip. Sa tulong ng Dream Sand, si Sandman ay talagang napakadelikado sa laban at nakakalika ng iba't ibang uri ng buhay na latigo para pabagsakin ang mga kalaban. Kaya niyang kontrolin ang panaginip ng lahat sa mundo. Magaganda at kaaya-aya ang lahat ng panaginip na nililika niya. At kayang patulugin ni Sandy ang kahit sino gamit ang kanyang buhangin, pati ang kapwa niyang mga taga-pangalaga. Si Grandmaster Agwe ay isa sa pinakadakilang master ng Kung Fu na nabuhay kailanman. Siya talagang nag-imbento ng Kung Fu sa simula pa lang. At dahil siya nagtatag ng Kung Fu, hindi na kailangan ni Ugway ng sariling teknik o estilo ng pakikipaglaban. Dahil lubos na niyang napag-aralan at napagtagumpayan ang lahat ng teknik ng Kung Fu na umiiral, pati na ang mga teknik na hindi pa naririnig ng ibang mga master. Natalunan niya halos lahat ng karakter sa listahang ito ng Kung Fu Panda. Si Tai Lang, General Kai, Wala talagang nakapigil sa kanya. wala ni isa. Gaya ng ibang hayop, kailangang sumunod ang mga dragon sa hierarkiya ng kapangyarihan at pamumuno. At sa tuktok ng kadena ng pamumuno, ay namumuno ang isang napakabihirang Alpha Dragon na kailangang sundin ng lahat ng iba pa, ang Bewilder Beast. Gayunpaman, ang mga Bewilder Beast ay hindi agad alpha sa kapanganakan. Sa halip, ito ay nakakamit sa pamamagitan ng labanan at higit sa lahat, sa kagustuhang protektahan ng mga dragon at lahat ng iba pang nilalang sa kanyang pugad. Sa kabutihang palad para kay Bewilder Beast, ilan lang ang ibang dragon sa mundo na kayang tapatan ng kanilang laki at makipagkumpetensya para maging hari ng lahat ng mga dragon. Sa How to Train Your Dragon, ang Night Fury ay minsang itinuring na isa sa pinakamisteryoso at nakakatakot na uri ng dragon. Bago naging kaibigan ni Hiccup si Toothless, walang nakakaalam kung umiiral talaga ang Night Fury. Pero mabilis na napatunayan ni Toothless na siya ay totoong-totoo at talagang makapangyarihan. Kilala siya bilang ang di-banal na supli ng kidlat at ng kamatayan mismo. Palagian niya napatutunayan na siyang alpha ng lahat ng alpha na dragon, umaharap sa maraming malalakas na dragon at palaging natatalo sila. Si Pitch Black, ang hari ng bangungot, ay ang Boogeyman, ang nilalang sa alamat na gumagambala sa mga aparador at madidilim na sulok ng mga bangungot ng kabataan. Si Pitch Black ay may ganap at lubos na kontrol sa mga anino at kadiliman. Maaari siyang maging anino mismo at hindi man lang mahawakan. May ganap din siyang kontrol sa takot at mga bangumot. Kaya niyang lumika ng pisikal na anyo ng mga takot at tunay na nabubuhay siya sa lahat ng takot sa paligid niya. At tulad ng Dream Sand ni Sandman, si Pitch Black ay may sarili niyang bersyon ng buhangin, kung saan kaya niyang ikulong ang mga tao sa walang katapusang mga bangungot. Habang nagsimula talaga siya bilang isang malaking, kaibig-ibig na panda, nagawa ni Po na magpursige at uparin ang tadhana ng Dragon Warrior sa pamamagitan ng pagtalo kay Tai Long at pagbubukas ng Dragon Scroll. Pinatunayan niya sa lahat, pati na rin sa sarili niya, na isa talaga siyang bayani. Si Po ang lumika ng panda style ng Kung Fu, na ibig sabihin ay mahilig siya mag-improvise habang nakikipaglaban at ginagamit ang bigat ng kanyang katawan. Natalo niya halos lahat ng master ng Kung Fu na nakalaban niya at nakuha na rin ang tunay na kapayapaan sa sarili. Na-master na rin niya ang kanyang Chai Power, naging isang mandirigmang espiritu at ang pinakamakapangyarihang mandirigmang espiritu sa kasaysayan ng lahat ng Kung Fu. Si Rumpelstiltskin ay tusong tagagawa ng kasunduan na nais maghiganti kay Shrek matapos masira ang kanyang mga plano nang iligtas ni Shrek si Prinsesa Fiona. Walang sariling mahiwagang kapangyarihan si Rumpelstiltskin, pero marami siyang mahiwagang kontrata na pinapapirmahan niya sa mga tao. Ang mga kontratang ito ay kayang baguhin mismo ang universo base sa mga detalye ng kontrata. Sa puntong kaya niyang lumika ng alternatibong realidad sa bawat kasunduang ginagawa niya. Tulad noong niloko niya si Shrek na pumirma sa kasunduang, inalis ang araw ng kapanganakan niya. Pinayagan nito si Rumpel na tuluyang maupo sa trono ng kaharian ng far, far away. Pagkalis ni Metroman,
Naisip ni Megamind na dapat may bagong bayani siya makakalaban, kaya nilika niya ito. Si Hal Stewart ay simpleng nerd at cameraman ni Roxanne Ritchie. Pero nagbago siya nang bigyan siya ni Megamind ng Dana ni Metro Man. Laglay niya ang lahat ng kapangyarihan at kakayahan ni Metro Man. Pero si Titan ay naging isang mapanirang at masamang supervillain. Kaya napilitan si Megamind na maging mabuting tao. Malakas si Titan. Kayang buhatin ng matataas na gusali, lumipad at gumawa ng sonic boom. At sobrang tibay niya na kahit maraming atake ang duman sa kanya, hindi siya natitinag. Ang isa pang natitirang survivor ng isang namamatay na lahing alien mula sa Glolpang Quadrant, si Metro Man ay lumaki bilang lahat ng hindi naging si Megamind. Iginagalang may kamanghamanghang kapangyarihan, pinalaki ng isang mayamang ampon na pamilya, may magandang itsura at sa huli ay naging simbolo ng katotohanan at katarungan. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, siya at si Megamind ay nasanay sa isang gawain na naging pamilyar sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng identity crisis si Metro Man at iniwan ang kanyang tungkulin bilang bayani. Mas makapangyarihan si Metro Man kaysa kay Titan. Sa puntong tumatakbo pa nga si Titan sa takot kapag nakita siya. Kaya maaari nating palagay na lahat ng kayang gawin ni Titan, mas kayang gawin ni Metro Man. Sa madaling sabi, siya ang Superman dito. Ang pinakamahalaga ay ang bilis niya. Kaya niyang gumalaw na mas mabilis sa liwanag. Sa isang frame lang ng video, nagawa ni Metro Man na mabuhay ng isang buong araw na parang bumagal ang oras mula sa pananaw niya. Si Death ay kamatayan, diretsahan lang. Nagpa siya siyang simulan ng paghahanap kay Puss in Boots para kunin ang kanyang ikasiyam at huling buhay. Lahat dahil nilate siya ni Puss sa pag-aaksaya ng una niyang 8 buhay. Gayunpaman, nang ipakita ni Puss na nagbago na siya, pinili ni kamatayan na umatras. Iniwan si Puss in Boots na may pangakong magkikita pa rin sila balang araw. Nakakatakot talaga si kamatayan sa lahat ng kanyang ginagawa. Sobrang lakas niya, napakatibay. Isa siya sa pinakamagagaling na mandirigma at manlalaban sa buong universo. Kaya niyang talunin si Puss na madali at paulit-ulit. At muli, si kamatayan ay literal na kamatayan. Wala nang kailangang pagtalunan dito. Pero para sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga karakter ng DreamWorks, kailangan nating bumalik sa simula, ang Prinsipe ng Ehipto, ang pelikula na may Diyos mismo. Literal, ang Diyos, ang lumikha ng universo, Yahweh, malaking G, Diyos. Oh, siya talaga ang nangunguna rito. Walang duda. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito, sigurado ako. At kung nanatili kayo hanggang dulo at natapos niyo ang video, ang galing nyo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto nyo mag-subscribe, sige, mag-subscribe na kayo. Makakapanood kayo ng ganitong video linggo-linggo. Magkikita tayo ulit. Hanggang sa susunod nating pagkikita.